Nabalot ng lungkot ang huling lamay sa 7 sundalo sa auditorium ng Philippine Marines. Sa ngayon, inaayos na ang pag-uwi sa mga bangkay sa kani-kanilang probinsya. Narito po ang report ni Haji Rieta. Haji. Susan, alam mo talagang dama itong kalungkutan dito sa loob ng auditorium ng Philippine Marine Corps Headquarters sa Taguig City. Dito kasi nakaburol, Susan, itong 7 sundalong nasawi matapos ang engkwentro sa Abu Sayyaf itong Sabado sa Patikula, Sulu. Balot ng kalungkutan ng buong auditorium ng Philippine Marine Corps Headquarters sa Taguig City. Huling lamay na kasi ng 7 sundalong nasawi matapos makaengkwentro ang mga Abu Sayyaf sa Sulu noong Sabado. Ang buong Philippine Marine Corps, labis daw ang pagdadalamhati sa sinapit ng 7 nilang kasamahan. Una-una po, kami po ay nalulungkot sa pangyayaring ito. Nakikiramay din po kami doon sa mga naiwan po ng ating mga kasamahan. 10 po ng mga kasamahan ko sa Marine sa pamumuno po ni Brigadier General Romeo Titanalgo. Kami po ay tas pusong nakikiramay at asahan po nila na kami po ay bukas palad po na tutulong sa kung ano man po ang pwede naming maibigay na tulong sa kanila. Si Aling Marites, ina ni Corporal Andres Buguana, na isa sa pinakabatang nasawi, labis daw ang lungkot sa pagpanaw ng anak na nakatakdang iuwi sa kanilang probinsya sa Ifugao mamayang hapon. Masakit po dahil ayun lang naman po ang pag-asa namin, pero ito po. Paano na kayo ngayon? Ewan ko na po, bahala na dyan. Total, habang buhay naman po, nabuhay pa ng tao, may pag-asa sa. Nitong Marso naman, huling nakausap ni Mang Juanito ang anak na si Corporal Jason Durante. Masakit daw para sa kanya nangyari sa anak dahil mag-isa niya itong ipinalaki. Gayunman, kailangan daw nilang tanggapin ang nangyari sa anak. Aminado si Mang Juanito na nung una, tutol siyang maging sundalo ang anak. Noon sinabihan ko yung anak ko, nasabi ko, mahanap na lang siya isang ibang trabaho. Ay ayaw naman niya kasi talagang gusto niyang magsundalo. Kasi nasa puso niya yung gusto niya talagang maging isang sundalo siya. Ayon sa Philippine Marines, wala raw dapat alalahanin ng mga naiwang kaanak ng 7 nasabing sundalo. Meron po tayong binibigay yung sa National Financial Assistance nga, Special Financial Assistance to the relatives. Then meron din po binibigay yung Navy, yung Marines, and then especially po yung mga batalyon na pinanggalingan nila, nagbibigay din po ng tulong. Then ito pong mga institution kagaya po ng AFP, MBAI, APSLAI, DOJ, pati po yung mga institution kagaya po ng Kawal, Agawad sa Kawal. So nagbibigay po sila ng suporta dun po sa mga naiwan. Susan, mamayang hapon inaasahang ibiyahe itong mga labi ng mga sundalo nga nasawi nga, at yung iba ay iuwi sa probinsya ng Ifugao, ang iba naman sa Bicol, ang iba naman ay sa Cagayan Valley. Susan? Maraming salamat, Haji Rieta.